Hindi ko nga alam kung matutuwa ako doon sa sinabi sa akin eh. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mabiinsulto ko na ano. Sabi, ang galing-galing mo pa naman mambuli, nakakapikong ka talaga. Kaya nga, pinasusubukan kang ano sa akin eh. Sabi ko, hindi ko alam kung matutuwa ako doon eh. So, ganun lang pala akong magaling mambuli, ganun. Hindi naman. Pero sabi ko nga, nung yung sa ganun, parang, pero buti na lang. Buti na lang talaga, ha? Madam Virginia, buti na lang talaga. Nanood ako doon sa SMNI na live, yung rally kanina. Alam nyo, napukaw yung puso ko eh. Walang biro ho. Napukaw ho yung puso ko habang pinanonood ko yung live kanina eh. Sabi ko nga eh, may pag-asa. May pag-asa Pilipinas. Sino ganun ang naramdaman kanina? Hindi, alam mo yon. Kasi nung kumakantaw si Jimmy, alam mo yung, kasi kilala kong personal si Jimmy. Si Jimmy, si attorney, sorry, attorney. Si attorney Jimmy Bondo, kilala ko talagang personal yan, ha. Close kami niyan. Kasi nga, even before, alam nyo naman, nasa entertainment kami niyan, nagkakasabay-sabay na kami niyan. Ang tingin namin sa isa't isa talaga barkada. Hanggang nung kumanta po siya, nadama ko ho yung, yung kalayaan na kanta. Kasi matagal ko nang narinig yun, pero ngayon lang ako uli, para bagang nagising yung diwa ko na lumaban para sa kalayaan. Grabe ho. Alam nyo, yun ang para sa akin po hindi ko sinasabing hindi highlight yung speech ni Pangulong Duterte. Kaya lang narinig ko na po kasi yun eh. 'Di ba? Narinig ko na po yung sinabi niya sa amin yung nagmi-meet ng dinner kami. Pero ang talagang pumukaw sa akin yung sinabi ni Jimmy na hindi man siya makasigaw. Dahil hindi siya tawag dito, hindi po siya yung sumisigaw at pinapangalagaan niya yung boses niya kasi nagko-concert uli siya ngayon kumakanta-kanta uli siya sa mga bars eh. Pero ang aking puso ay sumisigaw. Alam mo, grabe yung tama nun sa akin eh. Kasi nga, nagkasabay pa dun sa alok na ganun. Sabi ko, sa totoo lang, masagana sana buhay mo eh. Di ba? Pero, hindi mo matiis yung damdamin mo, yung puso mo, na gano'n ang gagawin mo sa bayan mo for the sake of money. Hindi eh. Again hindi ako nagmamalinis, hindi ako nagmamagaling. Pero iba ho kasi yung yung alam mo, kilala mo yung babanatan mo, pambihira. Hindi, isipin mo to ganun ang datingan. Banatan mo. Yung mga katulad nila Pangulong Duterte. Babuyin mo. Katulad nila BP Sara Duterte. Ganun ang ginagawa nung kabila na dati pinupuri nila at ginagamit nila para sa content nila. Kaya nga dumami sila ng mga subscriber. Pero ngayon, nakayanan nilang bastusin ang mga Duterte na nag-alay ng buhay nila. Alam mo nung nakita ko si Pangulong Duterte, more than the speech na sinabi niya, kasi nga sabi ko nga sa inyo, narinig ko na yung speech niya ilang beses. More than the speech na sinabi ni Pangulong Duterte, alam mong pumukaw sa akin? Yung matanda na yung mama, nahihirapan na siya maglakad, pero bakit siya lang ang lumalaban para sa bayan? Iilan lang po ang lumalaban para sa bayan. Tayo, yung mga taga-SMNI kanina, yung mga taga-KOJC, di ba tuwan-tuwa tayo na nakita natin si Pangulong Duterte umakyat? Pero ako parang ang damdamin ko na halo Parang, bakit hanggang ngayon? Etong mama na to na sana nagpapahinga na, sana ini-enjoy niya na yung remaining of his life. Maniwala kayo sa hindi. Hindi na magtatagal lang katulad ni Pangulong Duterte. 80 na siya. Alam niyo sinabi niya yan? O 80 na ako. Gusto niyo pa akong tumakbo? Totoo naman But because of hopelessness in our country, na meron tayong Duterte lang na pwedeng tumulong sa atin. Alam mo, ang bigat nun para sa akin nung sabi ko nga yun,
Tapos, paano nabababoy na mga putang inang mga vlogger na ito si Pangulong Duterte na dati nilang pinagsilbihan, dati nilang ginamit, tapos ngayon, ganyan nila babuyin? Sabi ko sa inyo, makita ko lang yung mga yan. Maniwala ko kayo sa akin. Kahit makulong ako ng ilang araw, magpapiyansa na lang ako. Pero pipitikin ko mga itlog niyan. Hindi totoo. Kasi alam mo ho ba nyo na yung isang vlogger, di ko na lang papangalanan ng putang inang baklang yon. Nung nakulong yun, tinulungan yun ni Senator Bongo eh. Tinulungan yun ni Pangulong Duterte. And yet, ngayon kung lapastanganin niya, animal siya. Totoo. Tapos yung isa pang bakla na nagpe-pretend na lalaki, sinalsal noon lagi si Pangulong Duterte para doon manalo yung amo niya. Nung pagkatapos gamitin, ngayon kumakapangkanor. Jay Guevara, putang ina, lusubin na natin yung animal na yon. Sabihan mo na ako kung saan yon. Hindi, sorry ha, pero talaga nakakabuisit eh. Sorry ha, sorry, pero nakakaano ng damdamin eh. Maniwala ko kayo sa akin, nakakairita ho eh. Sabi ko nga, pwede ko pang tanggapin kung purihin mo ng purihin si Marcos, walang problema sa akin yan. Depensahan mo si Marcos, walang problema sa akin yan. Di ba? Okay lang, karapatan mo yan eh. Pero yung bumaboy ka ng taong nagbigay at nag-alay ng buhay niya sa bayan, napaka-demonyo mo. Oh, wag, hindi yan tinuro sa atin ni tatay, kalma lang. Si tatay yun, hindi ako si Pangulong Duterte, ha? Hindi, eto lang eh. Kaya nga nung kanina, nung pinapanood ko nga yung yung kanina, yung rally kanina sa SMNI. Tapos naalala ko yung nagsabi sa akin na 700. Alam mo, hindi ako magpapakaano ha. Baka akala nyo nagpapakasanto ko. Rain 3140, salamat po. Lahat naman siguro tayo. Sino sa atin ang hindi ma-attract sa ganun? Alam mo yung demonyo sa likod ko? Kasi may demonyo yung bumubulong eh. Sabi ko, pambihira. Yun ang kinikita nung gago na yun. Eh puta, itapat mo sa akin yun nga. Kakain ng alikabok yun. Pagdating sa bulihan, yun yung nasa isip ko eh. Sabi ko, abay, kaya ko pa pala mag-demand ng 1 milyon talaga dito kada buwan. Eh, hindi ho yung imposible. Hindi ho yung imposible. Bakit ho kanyo? Eh, yung isa nga pinag-aral pa sa ibang bansa eh. Binilan pa ng naku. Kung alam nyo lang, binilan pa yun ng sasakyan dito, binilan pa ng sasakyan sa ibang bansa. Kasi tama sila eh. Tama sila. Tayo na lang mga vloggers ang talagang nagbibigay ng totoong balita. BMA Love, salamat po. Hindi, yun ang totoo eh. Lahat ng media ngayon, wala. Kakaiba. Kasi kung, alam mo, kung kalayaan at kalayaan ng pamamahayag, nakita nyo yung 6 years ni Pangulong Duterte? Halos araw-arawin siya ng media. Kahit anong gawin niya. Ngayon, nilalapastangan na ang pera ng taong bayan. Nga ang media. Nga. May nakita pa nga akong dyaryo eh. Hindi ko na lang papangalanan tong punyetang dyaryo na to. Etong dyaryo na to, ito yung nanatiling tapat kay Pangulong Duterte nung panahon na binabanat-banatan siya. Hindi ko na sasabihin ko na yung dyaryo na yun ha. Ngayon, yung dyaryo na yun, nagsusulat na yung mga binabanata natin. Yung mga nasa gobyerno, mga opisyal ng gobyerno, nagsusulat na sa kanila. Ganun katindi. Kaya nga, alam mo, nung binanggit sa akin yun,
Hindi ko pinagdudahan. Alam nyo kung bakit? Kaya nga nilang bilhin yung dyaryo eh. Kaya nga nilang bilhin yung mga networks eh. Binibili ho nila. Alam nyo paano ginagawa? Bumibili ng shares. Tandaan ninyo, etong mga networks na to, may shares yan. Okay? Hindi man masabi nating 100% eto yung may-ari. Pero lahat yan may mga shares. Okay? Yun yung stocks. So, pag bumili dyan ng isang pamilya, hindi mo pwedeng sabihin walang say yan sa board. Meron at meron huyang say sa board. Ganong katindi. Ganon ang sikreto nila. Kaya ngayon, tameme lahat. Tameme ho lahat. O, diba? Kaya nga alam nyo mga kababayan, maniwala ho kayo sa akin. Minsan mapapaisip ka na lang talaga eh, may pag-asa pa ba itong bayan na to? Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ha? Ito lang masasabi ko sa inyo. Nung nakita ko yung sa KOJC, nung nagpunta kami sa Davao, nung nakita ko yung rallying ginawa nila na 7 araw na non-stop, they did it in a very, very peaceful, positive, although there are some banat doon na mga nagsasalita, and yet it was so positive kasi pag pinanood mo para talagang parang worship convention, ganun ang datingan eh. Although may mga nagsasalita, it's really a prayer rally. Yun ang sa tingin kong totoong prayer rally. Okay? Hindi ko naman sinasabi yung iba. Kasi yung iba, nag-pray lang sa simula, hanggang dulo, banat na. Sa kanila hindi eh. Mas marami ho yung praise and worship. Tapos, minsan naglalagay lang sila ng mga speaker. Diba? Kaya nga doon mo makikita, meron pa palang mga Pilipino na, alam mo yun, maayos. Kaya nga nung kanina, gusto nyong sabihin ko yung nararamdaman ko kanina nung pinanunod ko yun. Parang gusto ko magsalita eh. Pero ayoko ha. At tinatamad ako. Parang gusto kong sabihin sa kanila, hindi totoo, parang gusto sana ko sabihin sa kanila, dito ko na lang sasabihin, okay lang ba? O kunwari na lang, nandito ako, kunwari mag-speech ako. Magandang araw, KOJC! Ako po si Banat Bay! Walakbakan! Sino dito ang nabudol? Taas ang kamay ng mga nabudol! I told you so! Ang tigas kasi ng mga ulo nyo! Kaya ayoko magsalita eh. Baka kaysa naganahan sila, mainis sila eh. Hindi, alam mo kung bakit? Yun yung sinabi, pansinin nyo, hindi nakatiis si Jimmy. Sabi niya, ay wag na kayong pabudol. Di ba narinig niyo yun? Sino nakarinig nun? Sino nakarinig? Kaya nga, alam mo yung MR, salamat po. Kanina gusto ko sabihin yun. Kaya lang baka mamaya biglang pumasok yung host eh. Thank you po, Mr. Banat Bay. Gago ka, umalis ka na dyan. Hindi. Pero gusto ko talaga sabihin yun ha. Ito, walang biro. Pero ito ang kasunod nung gusto kong sabihin. Sino dito yung nabudol? Huwag nyo nang ulitin! Siguro naman sa susunod na eleksyon,
Huwag na kayo magpabudol! Si Mickey, maraming salamat. Hindi, gusto ko talaga sabihin yung kanina. Kaya lang, buti na lang, napigilan ko sarili ko. Para sa mga taga-SMNI, KOJC, mahal ko po kayo, ha? Hindi. Eto, meron pa. Hindi, gusto ko talaga sabihin. Ito, maliwanag to, ha? Gusto ko sana sabihin sa kanila kanina. Kung sa tingin nyo nabudol kayo, this time, mas lakasan nyo pa ang sigaw nyo. Yun lang. Yun lang ang gusto ko sabihin. Kasi, naintindihan ko lahat tayong mga Pilipino nagkakamali. Lahat naman po tayo nagkakamali, di ba? Sa buhay. Wala naman nagkataon lang kayo mali, tama kami. Sorry naman. Nagkataon lang, nagkamali kayo, pero hindi ibig sabihin nun tapos na. Ibig ko lang sabihin po, this time, bawi tayo. Paano tayo babawi, mga kababayan? Simple lang para bumawi tayo. Sabi nga ni Pangulong Duterte, sabi nga ni Mayor Baste Duterte, ano sabi niya? Huwag tayong manahimik pag nakita natin yung mga politiko natin, ginagahasa na ang pera ng taong bayan. Gusto nyong bumawi, kayong mga nabudol? Lahat tayo bumawi. Huwag kayong manahimik kung nilalapastangan na ho ang kapangyarihan ng gobyernong to. Sharon Fortich, salamat po. Naintindihan ho natin, huwag ho tayong manahimik. Kasi alam kong mahirap eh. Ngayon mahirap, grabe ho. Sa social media na lang eh. Balahura ho ang mga ensimada vloggers eh. Alam naman po natin, napakabalahura ho nila. Nagkataon lang, mas pogi ang mga DDS vloggers. Ano to? Hindi ko nga alam bakit ganun eh. Hindi naman no tayo sa nagpupugi-pugian, pero talagang pangit yung mga nila, no? Ba't ganun? Para mga pinulot sa kanto, no? Yung mga vlogger nila. Parang alam mo yun, dati bang nagtutulak ng yan? Ng droga. Parang ganun eh. Yung isa nga doon, grabe na yung panga. Hindi, may kanya-kanya silang katangian. Yung isa doon, wala nang ngipin. Yung isa, yung panga talagang parang dami nang nahit-hit. Yung isa naman doon, parang tagyawat na tinubuan ng muka. Diba? Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa mga ensimada vloggers. Stress ba kayo sa dedepensa sa mga mali? Ba't ano nangyari sa inyo? Sharon, salamat po ha. O, kaya nga, bullying. Hindi, wag naman. Hindi ko naman binubuli. Kaya doon sa mga nagtatangka ho, pasensya na po ha. Pasensya na po kayo. Hindi nyo kakayanin ng mga Duterte supporter. Hindi ho namin kakayanin sa puso namin na banatan si Pangulong Duterte at ang mga Duterte at ang mga kaalyado niya. Kasi totoong tao sila eh. Alam nyo, napakatotoong. Eto pwede ko naman siguro sabihin Boss Dada, pwede ko ba sabihin? Alam mo, wag na nga. Baka mapagalitan ako. Kwento ko sana yung yung kay... Hindi ba pwedeng kay Mayor Baste? Wag na! Pagkagalitan ako nun. Dabawenya! Magkikwento sana ako pero pinigilan ko ha. Basta ganito. Napakasimple ng pamilya nila. Ganun lang po. Ha?
Ganun lang po yun lang masasabi ko. Simple lang ang pamilya nila. Sobrang makikita mo yung payak na buhay nila. Alam mo, ngayon nga i-discuss nga natin yung yung interview namin kay Baste. Alam mo, nung habang ini-interview namin si Baste, isa lang ang naisip ko. Etong maman to, pinalaki ng tama ng tatay. Yun lang. Sharon, salamat po uli ha. Kasi, alam mo kagad, pag ang isang tao pinalaki na spoiled brat, alam mo yun? Alam mo kagad eh. Eto lang ha, pasensya na ho, pero totoo ho ito. Pero pag ang bata pinalaki mo ng spoiled brat, alam mo yan yung feeling entitled, o di kaya mahinang nilalang, yung madaling, alam mo yun, weak. In other words, kasi nga spoiled eh. Laging sinasalba ng tatay eh. Di ba? Eto si Baste, walang ganun. Sa katunayan, ang sabi niya nga sa amin, alam mo ba totoo niyan? Hindi nga kami nag-uusap-usap at hindi kami pwedeng magpakialaman ng political career or mag-aaway kami. Sabi ko, inaaway mo yung tatay mo? Oo daw, inaaway niya. Inaaway niya yung tatay niya pag ginagamit siya ng tatay niya sa speech. Ganon sila. At yung respeto rin nila sa kanilang kapatid na babae, si VP Sara Duterte, ganun din. Hindi nila pwedeng pakialaman yung mga desisyon. Pero at the same time, hindi rin siya pwedeng pakialaman kung anong sasabihin niya. Kasi tinanong nga namin yun eh. Pero I think off the record namin tinanong kung pinagalitan ba siya ni VP Sara sa pinagsasabi niya nung Davao. Sabi, parang oo eh. Yun ang sabi. Yun ang sagot niya. Parang kinausap siya ng kapatid niya after Davao. Pero, inulit niya pa rin siya Cebu. Ganon sila eh. Ganon yung ano nila, ganon sila yung pamilya nila na, alam mo talagang, ito mga to, pinalaki na merong pag-iisip na sarili. Yung, alam mo yun, astig pa rin. Kaya nga sinabi niyang paulit-ulit yun eh. Kahit ba, kung tatanungin, kung babawiin ko yung sinabi ko sa Davao, hindi, uulitin ko uli yun.